at bago po natin tatalakayin yung ating mechanics ng ating palaro, bukas na po yan. Bukas na po magsisimula yung ating palaro at mamaya po ay uulitin ko ulit kung ano po ba yung mechanics at kung ano po yung ating gagawin para hindi po tayo maligaw. Kasi doon po sa mga comment niyo, may mga comment po dyan na hindi ko naman hinihingi ngayon yung pangalan nyo kung bakit kukomment kayo ng pangalan ninyo. Sinasabi ko naman po sa inyo, intindihin niyo pong mabuti. Papaano po kayo mananalo kung ganyan? Kasi po, parang masama kasi sa loob ko, yung hindi kayo mananalo dahil sa hindi nyo naiintindihan talaga. Di po ba sabi ko, paulit-ulit niyo pong panoorin yung aking instruction para po hindi kayo magkamali at hindi kayo ma-disqualified. Ayan po. Ganun naman po. Sinabi ko po yun, testing lang po natin yung naku po, Diyos mio, ano ba? Sige po, mamaya na po natin tatalakayin yan. At sabi ko nga po sa inyo, habang hindi pa po dumarating yung final na laro natin, which is bukas na po yan, ay ulit-ulitin ko rin po. Mamaya na po natin ituloy po yan, ituloy yan dahil gusto ko lang pong bigyan ng daan itong nangyayari dyan sa KOGC na yan na kung saan ay may mga nahimatay, may mga namatay na. At yan po ang nakakalungkot na balita. At dahil lang po dito sa kagaguhan at katangahan itong turo na ito. Actually po, sa totoo lang po, alam ko pang mag-analyze ng mga yung mga talagang matatapang na tao. Ito pong si Tori na ito, sa totoo lang po, duwag ito. Naknukan po ng kaduwagan yan. Mamaya ko po sasabihin ko bago ko nasabing duwag ito. Pero para sa information po ninyo, kung gusto niyo po yung makakapanood itong video ko, sabihin niyo po sa kanya, magpipirmahan po kami, diyan kami sa Luneta, magpatayan kaming dalawa. O isama na niya yung mga lahat ng mga pulis na isinama niya. Kung gusto niya ng patayan talaga. Yan po. Kaya dyan, nako. Pag hindi ka pa umalis dyan, Tore, sa KOGC na yan, huwag mong antayin na ako pa ang pumunta dyan. Huwag mo akong papagurin. Dahil pag ako ang napagod, ikaw lang ang pupuntahan ko dyan, ay baka pagdating ko dyan, buburahin ko yung dibdib mo, maniwala ka sa akin. Lumayas na kayo dyan. Ito na lang ang tanggapin nyo lang yung hamon ko. Magpirmahan tayo sa Senado, sa Korte Suprema, na magpapatayan tayo dyan sa Luneta. Isama mo na lahat yung mga dapat mong isama, kung sino man ang gusto mong isama. Kasi ayaw kong i-generalize. Kasi 5 doon sa mga pinatapos kong mga pulis ay nandyan kasama ninyo. 5 yan na mga pinatapos kong mga pulis yan nandyan. Bullshit ka. Tangina mo, pati yung mga alaga ko na yan, ilalagay mo sa alanganin mga animal na yan. Mga animal ka. Duwag ito, sinasabi ko sa iyo. Tingnan nyo na lang kung hindi ka kaduwagan itong pinaggagawa nitong gunggong na itong kapangit na ito ng mukhang daga na ito. Tingnan nyo kaduwagan yan. Si Kibuloy lang ang hinahanap. Ilang batalyon na yan nandyan ng mga pulis. Mga armado pa. Talagang tarantado. Duwag ito. Maniwala kayo sa akin. Ikaw ninyo ito. I-share nyo na ito para makarating sa kanya. O doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo rito dahil po mayroon po tayong palaro. Mag-uumpisa na po ito bukas at magtatapos po. Gusto kong masiguro na magtatapos po itong programa natin na marami tayong mababagong buhay ng mga Pilipino. Ayan po, kaya mag-subscribe na po kayo. Ayan po, tinanggal ko na yung salamin ko para sabihin, para malaman ninyo, makita niyo sa mga mata ko na kung gaano ko hangad na may mababago tayong buhay. Pero sabi ko nga po, mamaya na po natin i-discuss yan dahil hindi pa po ako tapos dito sa duwag na mukhang daga na general ko, no? Duwag ito. Maniwala kayo sa akin. Kaya ikaw,
Pag ako lang ang nakapunta dyan at pinagod mo ako, maniwala ka sa akin. Kung hindi ko binuray ang dibdib mo, lagas-lagas yung mga ngipin mo. Wala akong ititira dyan. Sabi ko sa iyo. Baka lahat kayo dyan, magdadapaan kayo lahat dyan. Huwag na huwag niyo akong papagurin. Bullshit kayo. Nakikita ko yung birada ninyong mga animal kayo. Puro kayo mga illegal, mga hayop kayo. Wala na sa batas yung pinapairal ninyo, mga animal kayo. Bullshit kayo. Kagago nito. Humanda ka. Ha? Humanda ka dahil unang-una, malapit na mapalitan yung bangag mong amo. Malapit na. Dahil pag napalitan yan, mag-o-offer ako kung sino man yung presidenteng manalo, mag-o-offer ako na i-appoint niya sa DILG. At ako naman ngayon ang lalatiguhin kita ng lalatiguhin, maniwala ka sa akin. Bullshit ka. Hindi ka na nahiya? Mga kababayan, para po malaman lang ninyong lahat. 5 po yung aking mga pinatapos ng mga pulis na nandyan po. Kasama po nitong gunggong na ito. At wala daw po silang magagawa. Gustuhin man daw nilang batukan na ito, ay baka hindi sila magtagumpay kung halimbawa batukan ito, baka kumampi yung mga asungot niyang mga kasakasama dyan. Kasi tinawagan ko po yung kagabi pa at yun nga po ang sabi sa akin. At ingat na ingat, pati nga pagsasalita, ingat na ingat sila. Bullshit ka. Pati yung mga alaga ko, ikukan mo, dadamay mo sa kalokohan mo. Isang tao lang yung hahanapin, mga bullshit kayo. Kaya hiyang-hiya itong mga itong pinatapos kong mga pulis. 5 yan. Marami po yan, mga pulis na pinatapos ko. Kaya lang yung napasama po dyan sa nagbabarikada dyan yan sa KOGC ay 5 po yan. Bullshit ka. Tingnan yung itsura nitong mukhang daga na itong tore na ito. Mukhang daga, pansinin ninyo. Kung gaano kapangit ito, mas pangit pa lalo ang ugali itong hayop na ito. Ulitin ko lang, lumayos na kayo dyan kung ayaw niyong dadapa kayong lahat dyan pag dumating ako dyan. Lumayos na kayo dyan. Lalo na ikaw, Tore. Ngayon, gusto mo, ituloy ang laban, gusto mo talaga ng patayan, sige, magpirmahan tayo sa Senado, magpirmahan tayo sa Kongreso, may pipirmahan tayo sa Supreme Court, dalhin mo na lahat ng mga pulis mo, iharap mo na sa akin, magpapatayan tayo, ako lang ang haharap sa inyo, dyan sa Lunita. Huwag nyo nang istorboin yung POGC na yan dahil unang-una, wala naman dyan yung hinahanap ninyo. Wala dyan. Ang sinasabi ko rito, okay. Kung mayroon siya pagkakasala si Pastor Kibuloy, okay, sige, hulihin ninyo. Pero ito ngayon, wala nga siya dyan, ay ang nabubulabog yung mga membro dyan ng KOGC na matatanda na, may mga sakit pa sa puso, may sakit sa, ay nako. Yung isa dyan, namatay na. Marami dyan yung na-hospital na. Dahil sa pananakot mong hayop ka. Sa totoo lang po mga kababayan, ito po yung taong duwag ito. Napakaduwag ito. Sabihin ko sa inyo. I-share nyo, ibigay nyo sa kanya itong video ko ito. Basta may pirmahan kami dyan sa Senado, may pirmahan kami dyan sa Kongreso, may pipirmahan kami sa Supreme Court na walang pananagutan ang isa sa amin kung sino ang maunang titimbuwang sa amin. Walang pananagutan. Siyempre, kailangan may pirmahan tayo. Hindi po pwede yung ganun-ganun lang. Lalo't bangag yung amo mo, siyempre, pagka lumupasay ka sa akin, di kakasuhan ako nitong mga bagag dito, lalo nito si Abalos na ito. Tingnan mo.
Mga kababayan na, pansinin ninyo, mayroon ng advertisement to si Abalos nangingiwi. May advertisement na. Ako bangag. Yan si Abalos. Sabing ganyan doon sa palakpakan. Diba? Maraming na-achieve na project itong si Abalos. Yan si Abalos. Palakpakan. Kala mo. Sama na nila. Magsama na pa din yan, si Abalos sa si Torre. Magsama na silang dalawa. Na harapin nila ako. Sige daw. Sige nga. Yan, tagal ko na naghahamon dito eh. Gusto ko nang ito. Gusto ko nang gamitin itong ito lang gagamitin ko. Wala akong gagamitin na Armalite o ano pa. Tingnan niyo, parang pupunta sa gira itong hayop na Torre na ito. Ay si Pastor Tibuloy lang ang hahanapin niya. Naka-Armalite sa likuran. Kala mo, gwapong-gwapo sa sarili ng hayop doon. Mukhang daga naman. Palakpakan! Bullshit ito. Yan, hindi ba ang tsura? Ano ba? Putya. Yan yung daga na pinapasaan mo ng Armalite. Hayop na itsura ng taong yan, oh. Yung mga bata dyan, yung mga matatanda dyan, yung mga kababaihan lalo na, nagkakanervyos na dahil sa pinaggagawa mo. Total, hanap mo ang gulo, ay di gulo. Uulitin ko lang. Ikaw na duwag ka. Uulitin ko lang sa iyo. Kung gusto mo ng patayan, salunita tayo. Dalhin mo na, isokbit mo na lahat yung mga, punuin mo na ng bomba, granada yung katawan mo. Bitbitin mo na lahat ng mga kanyon dyan sa kampo ninyo. Pati kanyon, dapaan mo ng kanyon. Ako, wala akong dadalhin. Ito lang ang gamit ko, palad ko. Ngayon, kung gusto mong dalhin lahat yung mga polis mo, edi sige. Pero sisiguraduhin ko kung kasama dyan yung pinag-aral ko mga polis na yan, sisiguraduhin ko na pagka nakaharap, sigurado magtatakbuhan na yan. Dahil alam nila ang kapasidad ko. Alam nila. Pagka sinabi ko. Pag sinabi kong hahapay kayo. O, para mapatunayan, tanggapin ang hamon. Ganun lang kasimple. Shit. Ganun lang kasimple. Di ba? Basta may pirmahan tayo, okay ako. Wala akong armas. Wala akong dadalhin. Ito lang palad ko. Sinisigurado ko, pagka ginanyan kita, hahapay ka. Pagka ginanyan kita, mabubura yung dibdib mo. Pagka ginanyan kita, lagas-lagas ang ngipin mo. Pagka ginanyan pa kita, sigurado putol yung liig mo. Maniwala ka sa akin. Pagka ginanyan ka pa yan, hapay lahat yung mga kasamahan mo. Kaya wag mo lang antayin na ako pa ang pupunta dyan sa Davao. Dahil kapag ka napagod ako na inabutan kita dyan, maniwala ka sa akin. Maniwala ka. Tarantado ka. Palakpakan mo na. Ayan po, at muli ay isisingit ko po yung ating pong palaro bukas. Ewan ko. Sa totoo lang, maging ako, nakukulitan na ako sa sarili ko. Maging ako, sawang-sawa na akong makinig mismo sa tainga ko yung sinasabi ng bunganga ko, tapos naririnig ng tainga ko. Parang nakakain ako ng isang balding taba ng baboy. Umay na ako eh. Pero wala eh. Wala tayong magagawa. Talagang kailangan ulit-ulitin eh. Kasi tingnan mo naman, mayroon dyan comment. Wala pa yung laro. Kinument mo yung pangalan niya, hindi naman pangalan yung sinasabi ko. May pangalan niya, pero may sagot dapat at may cellphone number. Hindi ko maintindihan kayo. Grabe. Tapos, kung ano-ano mga sinasuggest ninyo, ang dami-dami yung reklamo,
Kayo ang hindi nakakaintindi. Pero ang dami niyong reklamo. Mario Joseph naman kayo. Ulitin ko lang po. Ang laro po natin bukas ay halimbawa kagaya nito. Nag-upload ako ng isang video. Hindi na po live. Kasi kung live, ang dami niyong reklamo, mga sinasabi niyong mga mahina ang internet ninyo, mga mabagay yung internet ninyo, pero ang totoo niyan, hindi lang kayo makasagot. Yun lang ang totoo kung ano pang mga kaikikan ninyong sinasabi. Sige, pinagbigyan ko na kayo. Wala na yung live. Tanggalin na natin yung live. Regular video ito. Para wala kayong isisisi sa internet ninyo. Halimbawa itong video kong ito, magsisingit ako halimbawa, out dun sa topic, ibig sabihin yun na yung sagot. Kung sinasabi ko na sanga, ay bagay, kung pala yun, yung tanga pala, madalas yung naririnig sa akin yun, huwag yun. Pag sinabi kong electric pan, adi yun, electric pan. Sinabi kong kung lugar man yan, o pagkain man yan, adobo man yan, sinigang man yan, basta may iba doon sa, wala sa topic. Iyon ang ibig sabihin. Yun ang ilagay niyo sagot. Una, pangalan ninyo, telephone number. Sinabi ko na po sa inyo, okay lang na sumagot ko na sa kung saan nyo gustong ibigay yung load, ibigay ninyo basta yung number na luludan dyan. Mario Joseph, ano ka ba? Ay, nako naman. Susunod ko, kukurutin ko kayo sa pinong-pino sa mga singit ninyo. Maniwala kayo sa akin. Palapakan. Ay, grabe. Natatawa na lang ako minsan, pero sa totoo lang po, naiinis lang ako, nagagalit lang ako, dahil nga, ang ikinagagalit ko, yung hindi kayo mananalo kung ganyan yung mga attitude ninyo, kung ganyan yung mga, hindi nyo iniintindi yung instruction. Doon ako nagagalit, yung hindi kayo mananalo, kasi nga, dyan pala, napakaliwanag na hindi nyo talaga pinapanood at iniintindi yung sinasabi ko. Palakpakan. Nako. Sabi ko sa'yo, makakukurot kayo ng singit niyo. Nako, ang hirap magpalaki ng kwan. At ito po ang ating laro ito ay tuloy-tuloy na po ito. At again, sasagutin ko lang po yung sinasabing hati-hatiin. Wala po kayong paghahatian. Wala po. Kasi ang gusto ko po rito, magbigay ng premyo na makakapagpabago ng buhay ninyong lahat. Kasi kayo naman, may chance kayo talaga manalo. Mananalo naman lahat kayo yun din. Hindi kayo pwedeng hindi manalo lahat eh. Mag-antay lang kayo. Una-unahan nga lang yan, di ba? Kasi tuloy-tuloy ko na po ito. Kasi hindi ko na po pwedeng iwanan yung nandito sa akin. Hindi na po yung ikamatayan ko ito tapos nandito. Alam kong may nakabaon pa dito. Alam kong may mga kamuti pa akong may iwan dito. Sino makikinabang yan? Makikinabang yan. Ibig ko po sabihin, habang buhay pa ako, ay gusto ko ipamigay ito. Hindi naman po sa akin to eh. Kaya ko po ipamimigay ito, ay yan po ay kaloob ng ating Panginoon. Yan po ay kayamanan ng ating Panginoon na ipinagkatiwala niya sa akin. At ang sabi niya sa akin, hindi man literal na sinabi niya, "Oy, bira na, ipamigay mo na yung mga kamote dyan." Hindi man niya sinabi sa akin, pero alam ko po kung papaano niya ako pinapayagan sa lahat ng mga plano ko. At yan po ay ipinaliwanag ko na po yan sa inyo. Kung mayroon akong gagawin, alam ko kung pinipigilan niya ako, alam ko rin kung sinasabi niyang go. So kami lang po nagkakaintindihan. Pero kung sasabihin ko na nagkausap kami, ay imposible po yun. Kalokohan na po yun. Okay? So ibig sabihin may mga sinyalis lang po ako. Kaming dalawa ng ating Panginoon.
Oo. Panoorin niyo po yung mga ibang video ko. Yung mga luma pa po dyan. Para lang po malaman ninyo kung gaano ka constant yung aming communication with the Lord. Yan naman po yan. Hindi ko na po gustong iwanan pa yan dito. Kasi sabi ko nga po, 24 years lang po ako. Kasi nga, 175 ko ngayon. Sa December, 176 years old ko na. Ulit-ulit ko po sinasabi yan eh. Ngayon, sa December, ibig sabihin, kung 176 ko na, 24 years na lang ako mamamalagi sa mundong ito dahil eksaktong 200 years old ako mamamatay. So, after 24 years, ma-eksakto yung 200 years old ko, doon na po, mawawala na po ako sa mundo. At baka po, hindi ko po sinisigurado, baka po sa totoo lang po, yun na po yung katapusan ng mundo. Pero hindi ko po sinasabi yun. Basta, sarili ko lang po yung sinasabi ko na pagtungtong ng 200 years old ko, mawawala na ako. So, meron pa akong 24 years pagkatapos ng December nitong taong ito. Kasi 176 ko na ngayong December. Okay? So, yun po. So, hindi ko alam kung yun na yung katapusan ng buhay. Sigurado ako yun na yun ang katapusan ng buhay ko. Okay? Ang hindi ko na sigurado, baka ito na rin yung katapusan ng mundo. Binibigyan ko lang po kayo ng kanya. Kaya gusto ko ngayon pa lang ay maramdaman nyo na, mapil nyo na kung gaano kaganda ang buhay. Dahil dito, kung kayo ngayon ay nasa paghihirap at kayo ay mabibiyayaan ng biyaya na galing sa Panginoon, sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng aking palarong ito, well, yun na po yung sinasabi ko sa inyo. Ngayon, at ano pa ba? Sige, bago tayo magtapos, gusto ko nang tapusin, wala ako sa mood eh. Sa totoo lang po, wala ako sa mood dahil nga sobrang galit ko eh. Nakikita ko, nanonood po kasi ako doon sa mga live ng KOGC at mga seminary. Okay, bukas, magsisimula na po yung laro natin. Mag-upload ako ng video dyan. Halimbawa, may binanggit ako na kakaiba or naiiba doon sa topic ko. Binigay ko naman po yung sample, di ba? Ulit-ulit. Ganun, ulit-ulit. Yun po yung sagot. I-type ninyo dyan, i-comment nyo dyan. Wala na pong iba wala nang ibang kung hindi ko na po ini-entertain yung mga kung ano-ano pang paikikan ninyo ng mga kung ano-ano pang mga palamuti pa ninyo, hindi na po. I-comment nyo dyan yung sagot ninyo. Una, sagot ninyo, pangalan ninyo, telephone number na luludan. Sige, doon sa mga daming mga reklamo dyan, sige, huwag na natin pag-uusapan ng Gcash na yan. Lintik na Gcash na yan. Marami yan, wala daw Gcash. Sige, huwag na natin pag-usapan yung Gcash. Pag-usapan na natin ng load kasi yun naman ang sinasabi ko, magbibigay muna ako pang samantala at ito ay practice na bawat mananalo ay 100 na load yan. At dyan man tayo magsisimula at sinabi ko naman po yan. Pagka naipon natin yan, una, 500,000. Second, 1 million, 1.5 billion, 2 million at saka yung halaga ng kamuting dilaw. Yan naman po yan. Aanhin ko ito, Mariusip. Aanhin ko ba ito? Hindi naman ako kagaya itong mga Marcos na itong mga swapan. Tingnan nyo, anong nangyari doon sa kwan, niloko nila yung si Rojas, doon sa Buda-Buda na yan. Pakinabangan ba nila?
Hindi, nandun nakapress sa Amerika. Kaya naman, ang ginagawa nito para makuha yung pera nila na nakapress sa Amerika, ayan kung ano-ano ang pinaggagawa dito kay Pastor Kibuloy. Ganun lang po yan. Pero hindi rin naman ako tanga na para ibuyang-iyang ko ito. Sabi ko nga po sa inyo, kung ito, ibuyang-iyang ko lahat ito, gaano ako ka-trilyonaryo. Sus. Pero hindi po ako ganun eh. Tama na yung mayroon ako napupuntahang pang-relax. Napuntahan ko yung resort na yan na dinibilop ko, na yan, yung dinibilop ko resort na yan ay para sana sa inyo, mga subscriber ko, noong panahon ng yung sinasabi kong may darating na dilubyo or itong gira-gira na ito. Pero wag po tayong pasisiguro dyan sa gira-gira na yan, baka sasambulat na lang yan. Yun po yung mga dinibilop kong resort na yan na talagang namang hindi matatawaran. Pero sabi ko nga po, hindi ko na i-discuss yan kasi tingnan yung ginagawa. Nakitang maganda na yung compound ni Pastor Kibuloy, ayan, gustong angkinin. Sa akin naman po, ay wala silang makikita. At pero mayroon ako mapapagdalhan sa inyo kung sakasakalit mayroon dilubyo, may virus, may gira, may mapapagdalhan po ako sa inyo. Ganun naman po yan. Saka aanin ko po yan. May isa to, hindi, kaya naku po, Diyos mio. Pagka nakita po niyo ako sa personal, aba, ikwan, napakasimpleng tao ko, napakasimple. Hindi po ninyo makukuha yan. Wala po, napakasimple kong tao. Basta na mayroon akong sasakyan. Okay na sa akin. Ano pa sasakyan? O kung gusto kong lagalag dyan sa dagat, mayroon din akong sasakyan pandagat. O ano pa kailangan ko sa buhay? Wala na akong kailangan sa buhay. Madalas yung naririnig sa akin yan, wala na akong kailangan sa buhay dahil lahat ng kailangan ko, sobra-sobrang ibinaba sa akin ng ating Panginoon. Kasama na po yung kamuti na yan. Pero sabi ko nga, hindi ako tanga para maisahan ako nitong mga tanga. Kaya po ito na po yung simula ng pamimigay ko. Basta wala po akong binabanggit ng kung ano, basta ang pinag-uusapan po natin dito na ipapalaro ko, kamote. Kamote po yung wala po akong sinasabi dito kung ano pa man. Kamote po yung ipipremyo ko sa inyo. Kamote. Kasi baka mamaya kung ano-ano pa mga interpretation dyan. Yun lang po. Wala na po akong kailangan sa buhay. Kasi sabi ko nga sa inyo di ba, nabanggit ko dati sa inyo, mas mabuti pa, mas maganda pa ang buhay nitong aso ko dahil may BMW. Mas mabuti po ang buhay nitong pusa ko dahil may Mercedes-Benz. Pero ako, ordinary yung sasakyan. Nakikita nyo naman dyan. Kasi hindi po ako maluho na tao. Siguro, kaya nga, yun po siguro ang isa sa pinagkatiwalaan ako ng ating Panginoon dahil wala po akong utak na para lumuho. May mga bibilhan ako na may halimbawa, medyo may kamahalan. Tinatanong ko pa po yan sa ating Panginoon. Kung okay yan. Kagaya na yung pinatayo akong 10 building. Pero yun, una, sa isang building lang yung plano ko talaga. Pero, ang nangyari, nung matapos, 10 building pala, hindi ko po akalain yun. Bakit? Kasi yun po kagustuhan po ng ating Panginoon yun. Pero yun nga po. Hindi ko na po kailangan ang anumang pera, dahil siya pa, ulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, totoo po yun na allergy po akong humawak ng pera. Yung may nagsasabi nga po dyan na napakayabang ko naman daw. Sos Mariosep. Yun po ang totoo Anong gagawin ko?
Nung mayroon ka, hindi ko na po sasabihin, ha? Ito ang totoo. Hindi ko na po sasabihin kung saan ako dumalo ng nag-attend ng Maisog Rally. Nisintabos po, wala akong dalang pera sa wallet ko. Pero may makakapagpatotoo po dyan ng mga vlogger. Mga vlogger. Na-training ko sila sa Jollibee. Pero wala akong pera. Hindi po talaga ako humahawak ng pera. Bakit ako nakakuha ng pagkain sa Jollibee? Sila po ang makakapagpatunay niyan kung nagbayad ako ng cash sa cashier ng cash. Wala po sila nakita na binayad kong cash sa Jollibee. Maliban lang yun doon sa kaperasyong card lang yung pinakita ko doon. Kaya yung nagsasabing mayabang daw ako, dahil sinasabi kong allergy ako humawak ng pera, ay di wow. Di mayabang na mayabang, ayun ang totoo eh. At tingnan nyo naman, itong palad ko. Yan ba yung, ganyan ba yung palad ng humahawak ng pera? Hindi po. Kaya napakaganda at namumula-mula. Tingnan nyo. Kasi nga hindi ako humahawak ng pera kasi ang pera kasalanan yan. Tandaan ninyo yan. Pero, kasi na po yan kakambal na po ng mundo yan na ang mga tao ay makasalanan. Kakambal na po ng mundo yan. Pero hindi ko ibig sabihin, kaya lang naman ako mamimigay, ay para kasi yun ang kakambal nga ng mundo eh. Pera. Pero nakanin ko na nga yan eh. Nalampasan ko na yan eh. Gusto ko naman sa inyo, ipasa ko sa inyo kung ano yung tinanggap kong mga blessings mula sa ating Panginoon. Gusto ko naman ipasa sa inyo. Gusto ko nga sana mahigitan pa ninyo yung mga blessings na ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Gusto ko mas mahigitan nyo. At yun ang ipinadarasal ko sa ating Panginoon. Dahil sabi ko nga po, hindi ko alam, hindi ko sigurado. Baka kasabay nung 200 years, pagtungtong ng 200 years old ko, kasabay noon, baka pagbunaw na rin ang mundo. So, hindi ko po kinukanyan. Wala po. Burahin niyo po yan, pero yan po ang iiwanan kong salita sa inyo. So, sige na po. At masyado ng kadaldala dito. Baka mamaya, sasabihin na naman, isa na naman itong damit ko eh. Ayan. Yan po. Mga pulo naman po ito. Pulo barong naman po ito. Kaya, Mario Joseph, pati ba naman damit ko, pati ba naman sinusuot ko, pupunahin. Pati ba yung sombrero ko. Pati ba naman yun, pupunahin ninyo? Sasabihin pa, mumurahin para yung relo ko. Yan o. Yang singsing ko. Ay samantalang, yan yung mga kanyan, yung mga sinusuot kong singsing, nakikita niyo, iba-iba. Produkto na po yan ng kamuting dilaw. Actually, nagpagawa nga ako yung mga kwintas na nakikita nyo pag nagagalit ako, nagkukwintas, sinusuot ko yung mga kwintas na yan. Yan po yung mga pinagawa ko. Maliban po yan ang mga binili ko sa Dubai noong nasa Dubai ako. Yan po yan. At mahilig po ako dyan. Kaya tapos ng pagdating ko rito, mayroon akong pinagawa ng mga alahas na yung mga kwintas, kung ano-ano. Sinubukan ko lang yung gumagawa na yon at mahusay gumawa. So, anin ko naman yan, mga yan. So, kaya po ito, ibibigay ko naman din po sa inyo. Kaya, ang gawin nyo, sana maging matalino kayo, hindi yung, sabi ko, yun ang ugaliin yung pakinggan, panoorin ng buo para may nalalaman kayo. Para sa ganon ay manalo kayo, hindi yung
Ingan, palakpakan, ayan. Di po ba? Agree or disagree? Okay, at muli po sa lahat po ng mga bago nag-subscribe. Yan pala, kagaya niyan. Ayaw nyo man lang i-fix or sabihan yung mga kamag-anak, kaibigan nyo na mag-subscribe din sa Birana Live Studio TV, baka sakaling mabago rin yung buhay nila. Ayaw nyo gawin niya. Yung sinasabi ko na mag-subscribe kayo para tasukin ko ng politika, ayaw nyo, hindi nyo rin ginawa. Di ba, wala kayo, okay lang yan. Ay kung gusto niyo manatili na may ganitong ugali ng kapulisan dito sa ating bansa, edi yakapin niyo si Torre. Ganun lang 'yon. Huwag niyo yakapin itong Birana Live Studio TV. Sabi ko na sa inyo, bakit nga ba ayaw nilang tanggapin yung mga hamon ko? Mas matitindi yung mga hamon ko. Nandiyan po yan sa mga videos ko. Napapanood niyon. Bakit nga ba ayaw nilang tanggapin? Di ba sinabi ko na po dyan, mayroon pong congressman at mayroon din pong senador na nakakakilala talaga sa akin. Alam talaga nila ako, personal, na sila mismo ay challenge ko na barilin ako dati. Talagang binaril ako. Bakit buhay pa ako? Kaya siguro, ayaw nilang tanggapin ang challenge ko yung iba. Kaya sinabi ko, tinawagan ko nga, bakit sinabi nyo ba na yung kung sino ako talaga? Hindi naman daw nila sinasabi, pero nararamdaman daw talaga nila na may kakaiba raw akong hawak. Kaya, yun. Ayan, huwag nyong ipagdaldal na yan. Yung nalalaman nyo sa akin, sabi kong ganyan, huwag nyo na idaldal. Dahil baka mamaya kayo ang kapunin ko. Sabi kong ganyan. Anyway, maraming salamat po at lalo na po dito sa mga bago na naidagdag natin subscribers. Maraming salamat po. At nakikiramay po ako ng taos puso dito sa nangyayari dito sa ating mga kapatid dyan sa KOJC compound na kung saan po ay nahaharas itong ating mga kapatid dyan dahil dito sa mga sabubo na mukhang daga na ito. Ay nakikiramay po ako at lalo na po dyan sa nasawi, nakikiramay po ako. Pero ito lang po ang aking huling sasabihin. Kapag po dumating na po, pero siguro bukas, mga isang araw siguro, baka po dadagsa na po dyan yung mga tao sa EDSA or sa Malacanang mismo. Sabayan na po natin. Kasi dito po ay inalerto ko na po yung mga katutubo dito. At yun po yung taga-tana doon sa mga sasaway ng mga pulis para hara ng mga pulis diyan kung sakali. Inalerto ko na po at willing na po silang sumama. Iniready ko na po yung 3 truck dito kung sakasakali dahil kagabi po ay isang gabi ay nanawagan Executive Secretary yung ng KOJC si Leonor Bayon at nanawagan na po ng People Power at wini-withdraw na ang kanilang suporta kay Bangag. At ikaw rin BP Sara, kailan ka pa magsasalita? Ngayon na yung tamang panahon na para magsalita ka na, sabayan mo na. Ano pang inaantay mo? Baka mamaya yung mga supporters mo magsawa sa iyo sa kaganyan ng style mo. Ngayon na ang pagkakataon na manindigan ka na. Magdeklara ka na rin ng withdraw your support para sa ganun, sama-sama talaga yung mga bumuto sa iyo. Ganun lang yun. Ano pang inaantay mo? Bagyo? Walang bagyong darating. Ang mga bagyong darating, yung mga kabangagan nitong mga administration ito, kaya huwag ka na magdalaw isip. Ibulgar mo na. Baka mamaya mawala ng gana sa iyo yung mga 32 million. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Maraming salamat po at siyempre, mahal na mahal ko po kayong lahat.